Ko tubig. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Live po tayo, no? Dito pa rin tayo sa BGC, syempre. Actually, bumabala ako ng kondot. Medyo tinamad na tayo maglakad. Mamaya maglalakad tayo. Siguro isasama ko kayo, papasyal-pasyal tayo rito. After ng talakayan natin. Okay, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tila yung bycam, parang pinaglalaruan lang po yung proseso, no? Ng ng anong tawag dito? Ng pagbabudget, no? Kasi eventually sila rin ang masusunod eh. Kumbaga, pagkahaba-haba man ng prosesyon, ang dami mang hearing, mag-hearing-hearing man, kaya yan, nawalan na po ng gana makipag-hearing eh. Alam nyo, sabi naman sa inyo, sige, thank you JM Vlogs. Ingat ka, ingat. Alam nyo, yan sinabi na ni BP Sara yan, yung unang salang niya. Sinagot niya lahat ng mga katanungan, ang sipag niya po eh. Tapos, nung pagdating ng huli, kaya niya po na-conclude na ang nasusunod lang po sa budget, si Martin at saka tong anong pangalan nun? Saldico, no? Kasi pagdating sa BICAM, baliwala na po yung matagal po na nakasalang napapanood natin sa mga naka-live yung mga tanungan ng maanghang, no? Masasakit na mga pananalita diyan sa budget hearing. Wala po palang silbi lahat 'yan. Parang mali. Parang ako, tingin ko parang may mali ron sa BICAM. Okay. Iisa-isahin po natin din ngayon yung mga panalo at yung mga olats, yung mga natanggalan po ng pondo, no? Hindi lang po 'yan yung zero yung PhilHealth. Marami pong pondong tinanggal. So titignan po natin 'yan. At isa nga po si Karen Davila. Puta, nakakagulat eh. Eto si Karen Davila, hindi naman natin kakampi to eh. Actually, anti-Duterte. Pero talagang hindi na po nakatiis si Karen Davila. At iba pa po, no, si Bato, nagsalita din. So, tatalakayin po natin yan lahat. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Bakit ko po nasabi na parang pinaglalaroan lang yung BICAM? Kasi ang haba po ng proseso eh, no? Kung papansinin niyo po, ito po ang susi sa lahat ng aking magandang ngayon, tong binili ko po na ano. Tsaka hindi na po ako bumili yung mukhang marurupok eh. Medyo mahal to ng konti dahil Coleman ang tatak nitong upuan ko. Pero feeling ko kaya ko. Kasi may tatak na yun eh, no? Okay. Feeling ko lang pinaglalaroan lang nila Martin yung BICAM. Kasi ang haba po ng proseso eh. Di po ba? Isasalang ka. Natatawa naman ako rito. Opo, panay tokis lang po ako kasi po trabaho ko po tumukis. Di ba? Trabaho ko po tumukis dahil ako ay isang vlogger. Balik tayo. Eto po, parang ang haba po ng proseso, isasalang ka sa yung committee ni Chua? Budget committee, hindi, finance committee, di ba? Isasalang ka, kasama mo lahat ng yung mga tauhan. Halimbawa, yan, si BP Sara, sinalang dyan eh. Sumalang. Kahit ayaw niya nang makaharap yung mga congressman, sumalang pa rin siya, di ba?
Maghapon, pahiyan, tatawagin kang pusit. Vice President, dyan po tinawag na pusit ni convicted Castro, ang ating Vice President. No? Tawagin kang pusit, sigawan ka ni Abante na yes or no lang ang isasagot. No? So, isasalang ka, ipapahiya ka, tapos ibibiting yung pondo mo. Tapos hindi pa nasiyahan na minsan sinalang si VP Sara. Pinatawag pa uli kasi hindi po sila hindi satisfied. Hindi sila nakapaghanda. Stick to the plan nila, hindi gumana kay VP Sara. So pinospone nila, parang yung Office of the Vice President lang yung pinospone nila yung budget hearing. Tapos may second chapter pa. Pagkatapos po nun, ipagtatanggol na naman sa plenaryo. Another paghihirap na naman, no? So ito po yung dinadaanan, no? Pag napasa na yan sa committee, ipagtatanggol mo na ngayon yan sa plenaryo, yung lahat na ng congressman. Tapos pagkatapos mo maisa pa dyan, maipasa, ipapasa na naman nila sa Senado. Another na naman sa Senado. Nakita nyo naman, nagkasagutan naman si VP Sara at to si Senator Hontiveros, no? Diyan naman sa Senado. Salang uli, bubusisiin ka na naman, tatanungin na naman yung mga confidential fund. Nakasalang na naman si VP Sara. Pagkatapos may salang si VP Sara dyan, kasama ng confidential fund, ano na naman ang mangyayari? Plenaryo na naman. Tapos, may sariling version yung mga congressman, may sariling version yung mga senador. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ngayon ng BICAM. Supposedly, ang alam ko, kaya nagkakaroon ng BICAM dahil sa BICAM po nagaganap yung ire-reconcile nila, no? Okay. Ire-reconcile nila yung kung ano yung hindi nila yung magkaiba. Ganun lang dapat kasi pareho na yan eh. Yung magkakapareho, kunwari binadgetan nyo pareho yung DepEd, pareho kayo ng budget. O wala namang kinaltas. Walang kinaltas nung panahon ng bawat isa. Pasado yung DepEd, halimbawa, pumasa sa sa HOR, pumasa din sa Senado, wala na, dapat pasado na yun kasi wala naman kayong binago eh. Pagdating po sa BICAM, lahat ng pinaghirapan ninyo, lahat po ng mga deliberasyon, mag-away-away man kayo dyan, magtagisan man kayo dyan, lahat ng pag-aproban nyo mula ron sa komite ng finance, hanggang sa appropriation committee pala sa ang finance dito sa Senate, appropriation committee yung kay Chua, no? Nag-away-away na kayo, tapos mababaliwala po yan dahil lahat po yan subject sa pagbabago ng BICAM. So, para saan pa yung mga deliberasyon? Bakit may mga botohan pa? Okay. Bakit may mga botohan pang nagaganap sa kanya-kanyang komite at may botohan pa nagaganap doon sa may pangkalahatan plenary? Nagbobotahan pa lahat ng mga senador, nagbobotahan pa lahat ng mga congressman. Pagdating sa BICAM, hindi naman po pala kikilalanin na lahat ng pinag-usapan nyo, baliwala na yan. Dahil ang masusunod po sa pagbabudget, yung pong BICAM. Suggestion ko nga po, tanggalin nyo na sa mga komite yan, no? Isasalang nyo pa eh. BICAM na agad, ganun din naman. Biruin mo, inapprove. Katulad, halimbawa yung DepEd. Puta, tuwan-tuwa na sila dahil approved na sila sa budget.
Approve sa Congress, approve sa Senate. Pagdating sa BICAM kakaltasan. Sa BICAM kasi, hindi ka na tatanungin, hindi ka na makakapagpaliwanag kung bakit ka kakaltasan. Sino na lang po nasusunod doon? Ayun yung sinasabi ni BP Sara. No? Ang nasusunod sa pagbabudget, wala pong iba kundi si Martin at saka si Ko. Bakit ngising aso yung ano? Bakit ang ngising aso dun sa picture ay si Grace po at saka si ah Chis Escudero? Mamaya po malalaman nyo magkano po yung ngiti na yun. Baka mabigla kayo. Mamaya po malalaman natin magkano yung ngiti na yun. Tapusin ko lang po itong pinupunto ko. No? Bakit pa tayo nag-aaksaya ng mahabang panahon para talakayin yan sa committee, talakayin sa plenaryo, magkahiwalay pa, no? Yung pala ang masusunod, ang masusunod lang BICAM lang. Wala na pong iba. Sila na po ang huling magpapasya. O kita nyo, may epekto po ba? May epekto po ba yung hindi pagpirma ni Bongo at saka ni Bato? In fairness po congratulations po sa ating mga magigiting na PDP senators. Kahit na ano pang sabihin ninyo kay Bato at kay Go, makikita po natin yung silbi ng mga senador na pabor sa atin sa mga ganitong pagkakataon. Sabi naman sa inyo ang mga senador po, boto ang kinakailangan. Tignan niyo yan. Dahil dalawa lang sila, kahit hindi nila inapprove. Pag hindi ka po pumirma sa BICAM, ibig sabihin hindi mo ina-approve yung mga naging usapan dun sa BICAM na yun. Okay? Pero kahit hindi sila pumirma, tuloy pa rin ang budget. Bakit? Dalawa lang sila Kaya po, wag na po kayong mag-atubili sa susunod. No? Ito pong darating na eleksyon. Imagine niyo kung majority tayo. Baka hindi kayanin ni Tamba na kontrolin yung mga senador natin. Matatapang po yung mga PDP senators. Matatapang po yung mga Duterte senators. Ang problema, bakit tayo talo? Dalawa lang Ano naman panama nila sa member ng committee? Meski nga, ewan ko bakit biglang tumahimik si Amy Marcos? Di ba? Hiyang-hiya naman tayo. Di ba nagpatawag pa ng press con niyan na tinanggal niya raw yung akap? Nakakahiya naman, no? Mas lalo nakakahiya kung mababalitaan natin na pumirma si Amy Marcos. Okay, laruan lang po sa kanila Hindi mo nakikita yan si Tamba tsaka sila Chis Escudero na nagpapakahirap dun. Ay, si Chis yata naroon Umaaten pa Umaten ba si Chis? O tapos sila lang pala. Sila lang pala yung sila lang pala masusunod yung BICAM. Sa susunod nga, tantanan nyo na yung pag-inarte na meron pa mga hearing. Ang hearing, pinapahiya nyo lang yung mga tao Gusto nyo lang ipahiya si BP Sara Gusto nyo lang ipahiya yung mga hindi nyo kursunadang mga departamento. O sa makatuwid, tama na naman. Talagang napapatunayan natin kung sino nagsisinungaling Sinabi po yan ni BP Sara sa isa niyang mga talk to the press, press conference. Sinabi niya po yan. Nang nasusunod po sa pagbabudget sa Pilipinas, 2 tao lang. Si Martin at saka si Saldico. Bakit ngising aso? Nakita ko yung picture 4 sila. Saldico, si Tamba, si Martin, tapos si Chis Escudero at saka si Grace po. Ngising aso si Chis Escudero at saka si Grace po si Tamba Luslos, normal lang Normal na sa kanila, sanay na sila nagpapasya Ngising kasi nabigyan ng akap. Huwag na tayong magbulahan. Pera po yan ng taong bayan. Ano sabi ni Lacson? Illegal na paghatian ninyo
yung pera ng taong bayan. Dapat daw yan, wala kayong say dyan. Eh, iba na ngayon eh. Di ba? Very obvious naman kung saan nila gagamitin yung akap. Teka lang, kakabit ko na lang tong ano. Okay pa rin ba? Siguro naman okay pa rin. Tig nyo pa rin naman siguro ako. Bukas pag dito pa rin ako, maglalagay ako ng ano, tripod na. Okay, ayon nga kay Bato, ito po sabi ni Bato, zero for PhilHealth, but 61 billion for AKAP at AIX. Sa PhilHealth, hindi ka magkakautang na loob sa politiko, pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful to this coming election. Okay. So alam nyo na, no? So sinabi ni Bato, kaya may AKAP at AIX, no? Imagine niyo, no? Zero sa PhilHealth. Pero AIX at AKAP, 61 billion. No? Bakit po? Bakit po mas priority nila? Siyempre, sa AIX at AKAP, nagagamit nila to for vote buying. Sabi nga ni BP Sara, nilegalize nila yung vote buying sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Alam niyo po, sa mga kababayan natin na nabibigyan ng ayuda, alam ko, iboboto niyo yung mga nagbigay sa inyo ng ayuda. Pero, tandaan po ninyo, pansamantala, tumagal ba yung ayudang binigay sa inyo? Tumagal ba man lang yan na isang buwan? Buwan-buwan ba kayong bibigyan ng ayuda? Hindi naman eh. Di ba? Tandaan nyo, pera po yan ng taong bayan. Yan. Yan yung sinasabi natin na pera ng taong bayan, binibigay sa inyo, wala na pong katapusan yan. Palaki po, ikatlong budget na po to. Mas malaki na ngayon ang ayuda. Thank you very much kay Charina Nabia sa 99 pounds. 0.9 o 1 pound. Wag po kayong masiyahan. Dapat po hindi niyo iboto kasi ayuda na lang. Hindi na po unlad yung bansa natin. Wala pong bansang umunlad dahil sa ayuda. O bakit daw nagbibigay priority ang ayuda kaysa sa PhilHealth na budgetan? Very useful to this coming election, sabi po ni Bato. Alam nyo, sinabi na ni BP Sara yan, legal na ang pagbili ng boto ngayon. Legal na po. Okay, punta tayo rito sa, balikan ko lang, no? Ayon po kay Pia Cayetano. Taga-tagig yun, kinakailangan natin. Pia Cayetano. Illegal po. Labag po sa batas ng syntax law. Yan pong ginawa nila na hindi pagbabudget sa PhilHealth. Bakit po? Bakit po illegal? Hindi po ngayon lang to. Taon-taon po yan, may AIX tupad. Kahit po walang eleksyon. Sa tingin nyo ba wala sila? Sa tingin nyo ba na-account po yan? Kayo naman, no? Tuloy-tuloy po yan. Pustahan pa tayo. Okay. Bakit po illegal? Ayon po sa syntax law, batas po to ayon po sa syntax law, yung mga tax po ng mga sigarilyo o anumang tobacco product, ganun din po yung mga beverage na may sweetener, sugar sweetener. Siguro mga soft drinks. Lahat po ng tax diyan, 80% niyan dapat dalhin sa PhilHealth. O tanong, kung siniro budget niyo yung PhilHealth, kinuha nyo pa rin yan, di ba?
Alangan namang hindi kayo mag-tax, ay 0% yung PhilHealth. Tanong, saan mapupunta ngayon yung tax na kinuha ninyo rito sa mga sigarilyo? 80%. Saan po dadalhin yan? Wala na nga, siniro nyo nga yung PhilHealth. Again, another ano na naman po yan. Di ba? Another paglilipat na naman ng pondo, papunta na naman sa kanilang mga pork barrel. Sila po nagpapasya. Grabe po. No? Grabe po talaga. Wala kang audio. Wala na ba ako audio? Meron eh. Pindot nga kayo ng 1 kung may audio pa. Bakit ba kayo... Hindi ko maintindihan talaga, no? Natutuwa ba kayo pag naabala nyo ako na 1 minuto lang? 1 minuto lang naman. Naabala nyo lang naman ako na 1 minuto dahil papapindot lang ako ng 1. Ano? Hindi ko maintindihan talaga itong mga kaibigan nating mga ano eh. Okay. Ito po hinanakit ni Sani Angara, no? Sad to learn that both houses of Congress have decided to decrease by 12 billion the budget the President proposed for DepEd for 2025. This reverses a trend in recent years where Congress adds even more to the education budget, save for 1 year during pandemic. Tignan nyo na, kakampi nyo na yan si Angara. No? Tinanggalan po ninyo, ang pinakamatindi pong naapektuhan, 12 billion po ang binawa sa budget ng DepEd. Pero ang pinakamatindi po naapektuhan, computerization. No? 10 billion po. Alam nyo po, importante po yung computerization sa DepEd. Late na nga yung mga estudyante natin. No? Huling-huli na po tayo sa computerization. Yung iba pong estudyante, yung ngayon lang nakakahawak sa DepEd ng mga computer. Pero kinaltasan nyo pa yung computerization program ng DepEd. Ang tanong, bakit? No? Kaya baliktad po eh. Kantsaw kayo ng kantsaw, sabi nyo, nung panahon ni Sara Duterte. Parang si Sara Duterte yung may gawa eh, no? Panahon ni Sara Duterte, sabi nyo, bagsak na bagsak yung education natin, kulelat tayo. Tama naman yun. Kulelat tayo. Pero hindi po yan kagagawa ng 1 taon mahigit ni Sara Duterte. Dati na tayong kulelat, no? Binabangon nga ni Sara Duterte. Binabangon niya nga yung ating education system, no? Maraming program. Pero paano tayo makakabangon sa ating pagiging kulelat kung hindi nyo po pupondohan yung education system, no? Kahit na ano pa puntokis, kahit palitan nyo pa si Angara ng mas magaling pa kay Angara, kahit sino pa ipalit nyo, kung hindi nyo po babadgetan yung DepEd, lalo na po yung computerization program, wala po mangyayari sa atin. Yung mga bata po, cellphone po, marurunong yan. Kasi normal na yan. Pero karamihan po dyan, nakikihiram lang ng cellphone, nakikinood lang sa cellphone, wala pa silang pag-ari. Paano pa yung mga tablet, paano pa yung mga laptop kung wala na, kung ititigil nyo yung computerization? Wala eh. Ano talaga tong gobyerno na to eh. Lahat ayuda. Lahat ayuda. Badongers, nasa likuran mo, kondo ko, natatanaw kita mula 22nd floor.
Panay ayuda po yung ating inaatupag. Wala na, kawawa po yung mga estudyante natin. Okay, si Karen Davila, meron po siyang hinanda rito. Kunin na natin. Minsan lang naman to na natin nagiging kakampi. Ito po, BICAM gainers and losers. Who wins? Congressman and senators with AKAP or ayuda sa kapos ang KTAP program. Okay. Congress gets 26 billion and now senators with 5 billion. 31 billion po yung AKAP. 31 billion tapos tinanggalan nyo pa. Mas importante pa sa inyo yung AKAP na hindi namin alam kung sino nabibigyan nyo ng mga pondo. Thank you very much muna kay Amik. 499 pounds, number 113, United Frontliners. Atin ito. Kung ako kay Angara, mag-resign na lang siya. Magmumukha lang siyang inutil dyan. Correct. Okay, sino po yung mga natalo? Yung AKAP daw dapat nasa DSWD, di ba? Allowing legislator to distribute a government-funded program is marks of patronage politics. Yan po yung pinatigil nung tinatawag natin yan noon na pork barrel. Natigil na po yan sa mahabang panahon. Ngayon, binalik na naman. Panahon din ni Marcos, senior yan, merong pork barrel eh. Ngayon, meron na naman. Okay, ano-ano po yung binawasan nila? DepEd loses 12 billion. Grabe, no? Sabi ni Angara, taon-taon nadadagdagan kami ng budget kahit na isang taon lang hindi nadagdagan yung DepEd. Panahon ng pandemya. Isang taon sa pandemya. Kapelsar, thank you very much sa 50. Boss, pasuyo kay Super Dudes. Jacket, salamat. Super Dudes. Medyo mag-comment ka dyan. Kaya lang, mamaya pag-commentin mo pagkatapos natin mag-discuss. Mahirap maghanap kasi wala ako sa laptop eh. Okay, Ched. Eto po, pucha, malaking problema to. Yung Commission on Higher Education para sa mga po to. Hindi ko alam kung ano magiging epekto nito. Ched po ay binawasan po ng 30 billion. Alam nyo po, panahon ni Tatay Digong, libre na education eh. Dito po yung sa Ched under. Lahat po na State University, libre na po yung education. Ngayon, binawasan nyo ng 30 billion. Hindi ko po alam kung ano po maapektuhan dyan sa Ched. Talaga mainit kayo sa education. O bakit po? Bakit po ayaw nyo tumalino yung mga Pilipino? Pag tumalino ba mga Pilipino, nanganganib kayo? Sa bagay, sa followers na lang, di ba? Yung mga natitira na lang na followers kay BBM, mga bugok eh. Kasi harap-harapan na eh. Wala po ako Singapore, BGC lang po to. Nasa BGC po tayo. Free college support loses 3 billion. Yung free college, 3 billion. So ilang pong estudyante, yan 3 billion na yan. Di ba free college po tayo sa State University? Ilan pong mahihirap ang hindi makakapag-aral? Siyempre, kukutahan na yan. O kayo, halimbawa, o PUP, ano na lang kayo, imbes na ang tanggapin nyo, kasi free lahat eh, imbes na ang tanggapin nyo ay 7,000 na freshmen, 6,000 na lang. O PNU, imbes na 4,000 ang tatanggapin yung bagong estudyante, 3,000 na lang. O PUP, imbes na 20,000 ang tatanggapin nyo, 18,000 na lang. Ganyan po ang direktang epekto niyan. Binawasan nyo ng chance yung mga mahihirap na deserving na estudyante para makatikim ng pag-aaral ng kolehiyo. Kasi ika-cut off po yan eh. Halimbawa, hindi ko po alam ang numero, hindi ko po alam
Ay, hindi na ba libre ngayon? Sa State University, may bayad na? Okay, ganito po yan ha. Paliwanag lang po natin ng konti. Pag binawasan mo yung pre-education, dalawa po ang pwedeng gawin dyan, di ba? Is either maniningil na ng bayad yung mga state university or magbabawas sila ng estudyante. So kung tatanggap sila ng magbabawas sila, kokutahan sila. O eto na lang kayo, kung dati kayong PUP po, pinakamaraming state university. Nako, gulo na naman yan. Alam niyo yung PUP? Marami po nare-recruit yan mga yan na mga aktivista. Pag nakapag-recruit sila ng aktivista, eto inamin to mismo ni Teddy Casino ha. Yung mga NPA, nagre-recruit sila mula sa hanay ng mga aktivista. Makakapag-recruit na naman na aktivista yung mga yan kasi binibigyan ninyo ng ng raralihan eh. Binibigyan nyo ng pagpoprotestahan yung mga kabataan. Kainitan po yan eh. Biruin nyo, babawasan, halimbawa, binawasan ng PUP halimbawa ng 1,000 estudyante. Kahit deserving po yung 1,000 na yun, dahil lang nagbawas kayo ng budget, tanggal na yung 1,000 na yun. Kawawa naman. Kaya nga mahihirap, di ba? Umaasa lang sa libreng edukasyon dapat. May time nga, panahon ni Duterte, libre na nga yung education. Pasado na nga sila sa State University. Tumitigil pa dahil sa sobrang hirap, kinakailangan na magtrabaho. Lalo na ngayon, kung magbabayad na yung mga yan. DSWD loses 96 billion. 96 billion po. Alam niyo po ba kung saan ginagamit ng DSWD yung budget nila? Angal tayo ng angal. Wala nang pera. May bagyo. Wala nang ayuda sa mga binagyo. Putya ngayon, dinagdagan yung ayuda para sa mga hindi binabaha. Sa mga normal na tao, dinagdagan. Binawasan po ng 96 billion. 96 billion? Gaano kalaki yung 96 billion? 96 billion po. DSWD po. Sila po yung nagbibigay ng ayuda sa mga binaha. Sila yung magbibigay ng ayuda para sa mga nalindol, pumutok na bulkan. Babawasan mo na 96 billion, ilalagay mo sa mga ayuda na kahit walang baha, nag-e-e lang, nag-e-e lang si Martin, mamimigay na ng pera. Doon mo ibibigay. Kawawa naman. Ngayon pa lang nauubusan na tayo ng baha. Budget pag mga binabaha. Ngayon pa lang. Paano po yan? 96 billion. Ngayon pa lang umaangal na. Depleted na raw. Kasi simula pa lang ng mga bagyo, depleted na yung budget ng DSWD. Ngayon po, ano na mangyayari? 96 billion. Alam niyo ba yung pinag-uusapan kay Sara Duterte ng pagkatagal-tagal? 125 million lang yun. Ikumpara nyo sa 96 billion. Alam niyo ba yung pinag-uusapan natin na nililipat na budget ng PhilHealth? 90 billion lang yun. Ito po ang binawa sa DSWD, 96 billion. Grabe po kayo. Iba pa yung siniro budget. Siniro budget yung ating ano na nga yan? Okay, bakit pong
Bakit po ngising aso si Chis Escudero tsaka to si PhilHealth. Si Chis Escudero tsaka to si Grace po. Ito po, ang katumbas po ng 5 billion, no? Kinuwenta po, thank you very much kay Karen Davila. Sabi ni Karen Davila, pag pinaghati-hatian yung 5 billion na binigay sa mga senador, ito po ay nagkakahalaga ng 208 million bawat senador. Dagdag po na pondo na ipamimigay nila. Parang pork barrel. Imagine niyo, 208 million per senator. Bakit nga naman hindi ngingisin aso? Mag-election ngayon. May kandidato yan siya. Kakandidato yung anak ni Grace po. Kinakailangan ng pondo. Kaya masayang masaya eh. 'Di ba? 208 million pala katumba. Sa mga congressman, 83 million. 83 million. Grabe. Samantalang si BP Sara, 125 million. Ilang taon nyo nang inuusisa, ilang taon nyo nang inuusig si BP Sara. Dahil sa 125 ngayon, ang budget nyo, sa akap lang akap lang. Ang budget ninyo ay 208 million. Daig nyo pa yung, isang ano lang yun daig nyo pa yung confidential fund ng Vice President nung meron pa siyang confidential fund. Ganyan po kasalaula tong mga to. Nahihiya ba sila? Mahihiya yung mga yan? Hindi po. Wala pong kahihiyan yung mga yan. Galit na yung tao. Siniro ninyo yung budget. Tapos natuklasan natin, no? Ipapakarga ninyo. Ibig sabihin, mga kapatid, kung zero po ang budget, pati yung mga operation ng PhilHealth mismo, ano po yung ibig sabihin ng operation? Yung pang-araw-araw, pambili ng mga kokongban. Puta. Dahil zero budget sila, pati lahat po, tayo na magkakarga sa PhilHealth. Yung mga opisina ng PhilHealth, yung pambili nila ng mga gastusin sa opisina, mula po sa pondo na hinulug-hulugan na natin. Yung pong hinulugan natin na pondo, ano po yan anong tawag dito? Yung pong hinulog natin pondo para po pag nagkasakit tayo. Hindi po pati yung nagkasakit yung mga taong hindi naman naghuhulog. Hindi ko po sinasabing mali yun. Dapat po sagutin talaga ng gobyerno yun. Pero hindi na po karapat dapat na sagutin pa yan ng mga miyembro. Mahirap na nga kami. Kami pa magkakarga sa mga binigyan nyo ng PhilHealth card na mga hindi naman naghuhulog. Sobra-sobrang pasakit. Ngayon, pati operasyon ng PhilHealth, ni 5 wala kayong binigay. Zero Ano po ibig sabihin yan? Pati po mga ano niyan, yung mga pambili ng kokongban, pambili ng computer, pambili ng ano. Kukunin nyo pa rin doon sa pondo namin. Ang linaw po ng PhilHealth, no? A universal healthcare. Ang linaw po na nakalagay, pag may sobrang pera, dalawa po ang pwedeng gawin ng PhilHealth. Is either taasan mo yung binibigay mo na benepisyo sa mga miyembro. Tataasan mo yung benepisyo or hindi babawasan mo yung premium. Babawasan mo yung kinakaltas. Natandaan ko po, dinagdagan nyo yung premium
dinagdagan nyo pa yung premium ng PhilHealth. At ang hindi katanggap-tanggap kasi parurusahan daw ni Grace po yung kapalpakan ng mga ng PhilHealth. Eh sino po ba ang pumalpak? Mga miyembro po ba ang pumalpak? Hindi po ba ang pumalpak yung namumuno lang sa PhilHealth? Bakit ang magsasuffer yung mga miyembro? 'Di ba? Bakit po magsasuffer miyembro kung ang palpak yung pinuno ng PhilHealth? Dapat iniisip din natin eh. Kaya ako na high blood na sobra-sobra eh. Sabi ko grabe na tong gobyerno na to. Kaya kung talagang ano kayong seseryosohin mo sila, talagang mananakit lahat ng pwedeng manakit sa iyo. Hinga lang tayo ng malalim. Grabe. Wala pong pandemya ngayon. Hayok na hayok tayo sa kauutang. Hayok na hayok tayo sa paggasta. Walang proyekto. Sangkatutak ang utang, walang proyekto. Walang pandemya. Kinakapos ang budget. Ang daming binibenta. Nagbenta na record-breaking ginto. Alam nyo po, pagkatapos po ni Marcos, lahat po ng pwedeng ibenta, naibenta na po. Lahat po ng pwedeng mautangan, babalik po tayo. Ito po nakakatakot. Panahon po ni Duterte, dahil ang taas po na rating natin sa utang. Panahon po ni Duterte, ang dami po nagpapautang sa atin, kaya nga na may build. Ngayon, alam niyo po ba kung bakit wala ng build? Wala pong gustong mag-invest sa Pilipinas.